Magandang araw sa inyong lahat sa pagpapatuloy ng ating kwento. Nagising si Helen kinabukasan at wala pa siyang kasuotan na kahit ano. At pakiramdam niya ay nanghihina pa rin siya at halos malagkit ang kanyang buong katawan. Wala na sa tabi niya si Troy nung magising siya. Halos ramdam niya ang pananakit ng kanyang katawan, lalong-lalo na ang kanyang hinaharap. Halos buong gabi silang nag-anuhan ni Troy at yun ay pagkatapos nakipag-banding siya kay Ted at Marlon. Hindi siya makapaniwala na nangyari sa kanya ang tatluhang karanasan. Gabi ng kanyang kaarawan, ang mainit na tatlong pakikipagbanding nila ni Leslie at Myrna at ang sabayang pagbayo sa kanya ni Troy, Ted at Marlon. Isang karanasan na hindi niya makakalimutan. At sa tanang buhay niya ay di niya inakala na magagawa niya. Halos nagagaya na nga ang kanyang mga kasama. Ang ibang kinaugalian ng mga banyaga sa iba't ibang estilo ng pakikipagbakbakan. Alam niya ito dahil napanood niya ang mga ito sa mga palabas na pangmatanda na pinapanood nila ni Troy. Hindi niya inaasahan na ito ang magiging regalo sa kanya ni Troy. Ang isang gabi na pakikipagsalpukan at tatlong karanasan sa mga naging kaibigan niya. Sumagi sa kanyang isipan ang mister na si Rod. Ngunit nagtataka siya kung bakit hindi man lang siya nakadama ng guilt sa kanyang ginawa. Bagkus ay inaamin niya na nag-enjoy rin siya. Ilang sandali ay bumukas ang pintuan ng kwarto at pumasok si Troy. Nawala pa rin kung kasuotan na kahit ano. Kitang-kita ni Helen ang sundalo nitong nakalaylay sa harapan ng lalaki. Bagamat hindi ito naka-atensyon ay napansin ni Helen na medyo malaki pa rin. "Good morning, babes. Mukhang napagod ka kagabi ah." "Hahaha," tawa ni Troy at humiga sa tabi ni Helen sa kama. "Medyo nanghihina pa ako, babes," maikling sagot ng babae. "Nag-enjoy ka ba?" "Hehehe. Loko ka talaga. Di ko inaasahan na gagawin nyo sa akin yon." Nakangiti ang sagot ni Helen. "Pero di ba nag-enjoy ka naman?" "Oo na po, enjoy na enjoy." "Hehe. Babes, asa na pala sina Leslie at Myrna?" sabi ni Helen. Umuwi na ang mga yon kanina pa. Tayo naman mamaya ang uuwi after breakfast." "Halika na babes, kumain na tayo. Alam ko na nagugutom ko na rin," sabi ni Troy. Kumain ang dalawa ng kanilang breakfast at pagkatapos nun ay umuwi na sa bachelor's pad ni Troy. Pagdating nila sa pad ay agad umalis si Troy para magtrabaho at naiwan naman si Helen dahil di-off niya nung araw na yon. Doon ay naalala ni Helen si Rod. Naalala niya na dapat pala magbi-video chat silang dalawa. Agad-agad na binuksan niya ang kanyang laptop at ang server sa internet. Nagulat siya na makita ang mga message at miss call ni Rod sa kanya. May nakita rin siyang pagbati ng happy birthday para sa kanya. Nakadama ng konting guilt si Helen. Alam niya naghintay si Rod sa kanyang tawag. Sinubukan niya mag-connect kay Rod, ngunit hindi naka-online ang kanyang mister. Kaya di na niya ito itinuloy. Pagkatapos nun ay nagpahinga siya buong araw dahil halos nanghihina pa rin siya dahil sa pagod sa ginawa niya gabi. Samantala, nag-alala si Rod kung bakit pinagawa ni Helen na sagutin ang mga tawag niya at hindi rin ito nakapag-online. Nakadama siya ng pangungulila dahil naalala niya na noong nandito pa si Helen sa Pilipinas ay masaya nila at nagdiriwang ang kaarawan nito. Nakadama siya ng lungkot dahil ibang-iba ang pagkakataong ito ngayon. Sinabi niya sa sarili na baka abala lang talaga ang kanyang asawa sa trabaho nito. Di na niya nagawang tawagan itong muli sa araw na yon. Dumaan ang mga araw at di na masyadong nagkikita sina Helen at sina Leslie. Buhat nang nangyari ang tagpong yon sa birthday ni Helen. Naging abala rin kasi sila sa kanya-kanyang trabaho. Halos nagkikita na lang sila sa ospital kaya malimit pa rin silang mag-usap dahil bago ang shift ni Leslie. Nagpapasalamat na rin si Helen dahil mabuti na
rin ganito, parang naiilang na rin siya kay Leslie at Myrna dahil sa nangyari. Di niya inaakala na may mangyari sa kanilang tatlo. Nakakailang na sa tuwing naisip niya na merong ginawa si Leslie at Myrna sa kanyang pagkababae. Alam niya na magkaibigan pa rin sila pero mas mabuting may gap muna siya ng kaunti sa dalawa. Dahil na rin hindi sila masyado nakikita ni na Leslie at Myrna at minsan na rin siyang sumama sa mga pagtitipon ay mas naging malapit pa sila lalo ni Troy. Madalas silang lumalabas para mag-date. Parang naging mag-aasawa na rin niya ang lalaki. Halos kung may pagkakataon ay di nila pinapaglagpas para mag-aanuhan pero kahit ganito ay maingat pa rin si Helen na hindi mabuntis. Pinagpatuloy rin ni Helen ang pagkontak sa kanyang mister na si Rod para dito makahalata sa kataksilan na ginagawa niya. Ganito sila ni Troy sa loob ng 2 taon. Lumipas ang mga buwan hanggang dumating na ang pagkakataon na natapos na rin ang 2 taon na contract ni Helen sa ospital. Kailangan niya mag-renew para makapagtrabaho muli doon. Pero nakapagpasya na siya na magbakasyon muna sa Pilipinas para makita ang kanyang mag-ama. Minsan parehong walang trabaho sina Troy at Helen. Sa loob ng kwarto ni Troy ay madilim at malamig dahil nakaandar ang aircon. Nakahiga sila ni Troy sa kama. Paroy silang walang kasuotan at ginagawa ang bagay na ginagawa ng mag-asawa. Sarap na sarap si Troy sa ginagawa ni Helen. Magaling si Helen pagdating sa pakikipagbanding sa kama. Maya-maya lang ay natanong ni Troy kung magbabakasyon ba ito. At sinabing, wag na lang babes. Di ba optional naman ang vacation leave mo? Dito ka lang magbakasyon at mag-renew ka na lang agad ng contract mo, sagot ni Troy. Ha? Wag na babes, kailangan kong makita ang aking mag-ama. At baka makahalata si Rod, sagot ni Helen na nagulat sa sinabi ni Troy. Mamimiss kita babes, di ba 3 buwan na rin yun? Ang next week ka na. At next week ka na ang alis. Namimiss talaga kita, babes. Paglalambing ni Troy. Mamimiss naman din naman kita babes, pero hindi mo naman, baka magduda ang mister ko, sabi ni Helen at humiga na rin sa tabi ni Troy at yumangkap. Sana wag ka nang umalis. Magsama na lang tayo sa vacation leave mo. Ang babes ko talaga nagtatampo. Don't worry, madali lang ako doon. Babawin lang ako pag bumalik na ako dito. Sagot ni Helen na naglalambing rin kay Troy. Sige na nga. Pero basta babes, pag andun ka, huwag kang magpapaano sa mister mo ha. Akin na yan. Munay na yan. Tandaan mo, ako lang ang nagmamay-ari niyan. Paglalambing ni Troy. Oo na nga, promise, di ako magpapagalaw kay Rod dahil ikaw lang ang may-ari ng ano ko, yung iyo ito, sagot ni Helen. Ha 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 ha, tawa ni Troy. Nagyakabat silang dalawa at nagtukaan. Sunod nun ay yung mainit nilang pakikipagbanding sa isa't isa. Wala na rin nagawa si Troy sa desisyon ni Helen na umuwi at samantala sa Pilipinas. Kahit ayaw niya ay pumayag na rin siya. Nalulungkot rin siya pero may isang parte ng kanyang na katawan na natutuwa. Natutuwa siya dahil uuwi si Helen sa kanyang mister na walang kamalay-malay na nabigyan niya ang misis nito. Sinabi niya sa kanyang sarili na siguradong hindi mararamdaman ni Helen ang sundalo ng kanyang mister dahil baka medyo lumaki na ang daanan nito dahil sa kanilang ginawa. Siguradong maninibago si Helen at hanap-hanapin ang kanyang sundalo. Sumunod na linggo at dumating na rin ang araw na paglipad ni Helen pabalik sa Pilipinas. Inihatid siya ni Troy sa airport. Bago sila magkahiwalay, ay nagyakapan pa sila at nagtukaan. Nag-I love you sa isa't isa at nagpaalam hanggang sa lumipad na paalis ang aeroplano na sakay ni Helen. Ilang oras ay nakarating na rin sa Pilipinas ang aeroplano at lumapag ito sa airport. Bumaba si Helen at habang naglalakad sa arrival area ay laking gulat niya na makita ang naghihintay para sunduin siya. Si Rod, ang kanyang anak at si Jim, ang kanyang kapatid. Helen, andito kami. Nakangiting kumaway si Rod sa asawa nang makita ito. Bumiti rin si Helen at kumaway rin sa mister na nakaupo sa wheelchair. Nagmamadali siyang lumakad papunta sa kinaroonan ni Rod. Diyos ko, kumusta na kayo? Halos mapaiyak si Helen at niyakap ang kanyang mag-ama. Okay lang kami, honey. Masayang masaya ako at nakauwi ka na rin. Masayang sabi ni Rod at napayakap kay Helen.
Halos nailang naman ang kanilang anak nang makita si Helen at yumakap pa kay Rod nang makita si Helen. Bakit ka nagtawag kay papa mo? Hindi mo ba ako nakilala? Tanong ni Helen sa anak na ngayon ay 6 na taong gulang na. Baby, si mama sa computer na counting, sabi ni Rod. Mama, mahinang sagot naman ang bata at unti-unti na rin lumapit kay Helen at namayakap. Halos mapaiyak si Helen at niyakap ang kanyang anak. Namiss ko kayo, miss na miss, sabi ni Helen at napaiyak na rin. Namiss ka rin ng anak mo ate, nailang lang yan, hehe. Nakangiting sabi ni Jean. Salamat Jean ha, malaki ang naitulong mo talaga sa amin. Pasasalamat ni Helen sa kapatid. Okay lang yun ate, mabait naman si baby, sagot ni Jean. Hahaha. Tama na yan, uwi na muna tayo. At may inihanda kami ng konting pagkain, sabi naman ni Rod. Umuwi si na Helen sa kanilang bahay. Masaya siya dahil nakapiling na niya muli ang kanyang pamilya. May konting salo-salo na inihanda si na Rod para sa kanila. Parang normal lang ang lahat kay Helen. Pakiramdam niya ay parang kahapon lang nang siya ay umalis at nang ibang bansa. Ngunit walang kaalam-alam si Rod sa kanyang naging lihim nung siya ay nandun sa Australia para magtrabaho. Ang patak sila na ginawa niya kay Rod nung hinayaan niyang ang feeling siya nito. Habang nagsalo-salo sila ay bahagyang nakalimutan ni Helen ang nangyari sa kanila nito. Si Rod naman ay masaya dahil nagbalik na si Helen sa piling niya at sa kanilang anak. Napansin ni Rod na mas lalong sumeksi at gumanda ang kanyang asawa. Ang kanyang inaasam na makapiling muli ang kanyang asawa ay narito na. Kaya wala siyang idea na nagbago na ang kanyang misis. Kinagabihan ay naghanda na ang mag-asawa para matulog. Dahil nakatulog ang kanilang anak sa kwarto ng kapatid ni Helen na si Jean, ay hinayaan na lamang ito na doon na. Matili muna ang bata. Kaya naiwang solo-solo ni Rod at Helen ang isa't isa. Bago matulog ay tinulungan ni Helen ang mister ng humiga sa kama. Dahil nga naputol ang dalawang mga binti nito dahil sa aksidente sa kotse at naka-wheelchair na lamang ito. Kahit ganito ang sitwasyon ni Rod ay maganda pa rin ang pangangatawan nito. Namiss talaga kitahan, sabi ni Rod kay Helen. Nung nakahiga na silang dalawa na magkatabi. Okay naman ba kayo dito? Tanong ni Helen. Oo Han, pero ngayon nandito ka ngayon mas lalong naging masaya ako. At matagal ko nang hinihintay ang pagkakataong ito na mayakap kang muli, sabi ni Rod at agad na niyakap si Helen. At saka tinuka. Gumapang ang mga kamay ng lalaki sa katawan ni Helen at sinimulang pagpalain ito. Han, namiss talaga kita. I love you, sabi ni Rod at sinimulang pinagtutuka si Helen sa mga yakap ni Rod at sa mga halik nito ay unti-unting nabuhay ang init sa katawan ni Helen. At nagsimula namin siyang bumulong-bulong. Rod, sambit ni Helen at pinikit ang kanyang mga mata upang damdamin ang mga yapos at mga halik ng asawa. Ngunit sa di inaasahan ni Helen ay bigla niyang naalala si Troy habang may ginagawa sa kanya ang kanyang asawa. Sa mga sandali lang iyon ay si Troy ang nasa kanyang isipan. Pakiramdam niya ay si Troy pa rin ang nagpapakasawa sa kanyang katawan. Ilang saglit pa ay pumatog na si Rod at nang maramdaman ng babae ang katawan ng kanyang mister na nasa kanyang ibabaw ay bigla niyang naalala ang pangako niya sa kanyang kalaguyong si Troy. Bago sila naghiwalay, ang pangako na hindi siya papayag na anuhin ng kanyang mister. Wag, teka lang, halos pasigaw na sinabi ni Helen at itinulak si Rod papalayo sa kanya. Dahil sa ginawa ni Helen ay napahiga muli si Rod sa kama. O bakit naman, ayaw mo ba? Tanong ni Rod na nagulat sa ginawang iyon ni Helen. Wala, napagod lang ako sa biyahe Han, sorry, sagot ni Helen. Kahit nabitin ay nakadama ng awa si Rod sa asawa. Muli niya itong niyakap at tinuka. Ang hani ko talaga. Okay lang, naiintindihan kita, sabi ni Rod. At tinuka si Helen. Sorry talaga ha, wala talaga ako sa mood. Sige, matulog na tayo, sabi ni Helen at agad na tumaligod. Sa nakahiga kayo, okay lang, sagot ng lalaki at muling niyakap si Helen. Ilang sandali pa ay nakatulog na rin si Rod. Ngunit ang hindi niya alam ay gising pa rin si Helen sa mga oras na yun. Ay nakadama ng pangungulila si Helen kay Troy. Isang araw pa lamang siyang dumating, ngunit namimiss niya na ang mga yakap at tuka ng kanyang kalabuyong si Troy. Di nagtagal ay nakatulog na rin siya.
Pero napapanaginipan niya pa rin ang mga sandaling kasama niya si Troy at ang mainit nilang pakikipag salpukan. Dumaan ang mga araw at ginampanan muli ni Helen ang pagiging ina sa kanyang anak at pagiging asawa sa kanyang mister. Bumawagi talaga siya sa kanyang mga amo at halos kung may pagkakataon ay namamasyal sila. Pinauwi muna ni Helen ang kanyang kapatid na si Jen sa kanilang probinsya para makapagbakasyon naman ito. Kaya halos solong-solo nilang tatlo ang bawat isa. Ngunit walang kaalam-alam ang mag-ama ni Helen na lihim na nakadama ng lungkot si Helen at hinahanap-hanap si Troy. Nagtatakas si Helen kung bakit hindi man lang nag-text si Troy sa kanya. Kung may pagkakataong natutulog si Rod ay lihim na binubuksan ni Helen ang internet para tingnan kung naka-online si Troy. Ngunit wala, inaamin ni Helen na ibang-iba ang pakiramdam niya kapag kasama niya si Troy. Gayunpaman ay tinupad niya ang kanyang pangako sa kanyang kalaguyo na hindi siya papayag na makipag-banding sa kanyang mister. Mabuti na lang at naniwala si Rod sa kanya at sa kanyang mga dahilan kapag gusto nito makipag-salpukod sa kanya at umaayaw siya. 3 linggo na ang lumipas, buhat nung dumating si Helen. Isang araw, habang naglilipit si Helen, ang kanilang pinagkainan ay biglang tumunog ang kanyang cellphone. Kinuha niya ito para suklin. Hello? Hi babes, kumusta ka na? Sagot ng kausap niya sa kabilang linya. Troy? Sagot ni Helen na nagulat nung malaman na si Troy pala ang kausap. Hehehe. Mabuti na lang at nakilala mo pa ako. Tawa ng lalaki. Oo naman, siyempre babes. Masayang sagot ni Helen. Nandyan ba ang mister mo? Wala, nasa labas at binabantay ang anak namin ikaw. Bakit hindi ka nakaulay o kahit man lang nag-text sa akin? Sabi ni Helen. Medyo busy, babes. Ang gusto ko, bigyan mo muna ng time ang pamilya mo. So ano na? Anong ano na? Pagtataka ni Helen, yung pangako mo sa akin, pumayag ka bang magpaano sa mister mo? Ayon, hindi no, hindi ako pumayag. Di ba yun ang gusto mo? Inatanggihan ko nga siya kapag gusto niya. Mahinang sagot ni Helen. Good, galing talaga ng babes ko. Okay yan, para kung magkita tayo ay masikip na naman yan. Hehehe, pilyo na sinabi ni Troy. Loko, paano tayo magkikita? Nandyan ka sa Australia at nandito naman ako sa Pilipinas. At 3 months pa bago ako makapag-renew at makabalik dyan. Tawa ni Helen. Andito nga ako ngayon sa Makati. Hehehe, sagot ni Troy. Ano? Gulat na sinabi ni Helen. Yes babes, kararating ko lang. Nandito ako ngayon sa isang apartment dito sa Makati. Nag-rent lang muna ako. Pero paano? Basta, sabihin na lang natin na namiss kita ng gusto. Kaya nakapag-decide akong umuwi na rin dito sa Pilipinas at sundan ka. Masayang paliwanag ni Troy. Babes, I miss you. I'm so happy, sagot naman ni Helen. So, magkikita ba tayo ngayon? Tanong ni Troy. Sure, sige, okay. Paano yung mister mo? Ako na ang bahala, basta magkita tayo. Okay, ibibigay ko ang address ko. See you babes. I love you so much. I love you too babes, sagot naman ni Helen. Hanggang dito na lang muna ang ating kwento. Kung nagustuhan nyo ang kwento sa araw na to, ay huwag kalimutan mag-subscribe, like at comment para updated kayo sa mga susunod pang mga videos. Hanggang sa muli, maraming salamat.